Much, Sister Bia. Yan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen. Kamusta po kayo? Are you okay? Kanina po ang hamog, ano? Sobra. Tama ba yung post? Yan. So, are you excited today na kayo po ay nasa bayan ng Panginoon? Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Yun. So, kanina sabi ko nga mahamog. Sino po ang naligo? Palakpakan natin ng Lord sa mga malalakas ang resistensya. Because yung iba po, nagkaroon ng sipon or ubo. No? So, for some reason, ay hindi natin nagagawa. Pero mabango pa rin naman tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. So, kasi nagsimba ka at inuna mo siya ngayon. Palakpakan nga natin ang Diyos sa buhay. Okay. So, without further ado, ay magsimula po tayo sa ating gawain. But before we start, let me just give you some few announcement. As always, alam nyo na po yan. Sabihin sa katabi, paki-silent ang iyong sarili. Dahil ang iyong cellphone. Amen, kapatid? Huwag po tayong maingay at mag-concentrate po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Also, don't forget to invest and invite, bring a family or friends sa ating church. May dala na po ba kayo? Matatapos. Sino yung may dala? May nag-amin eh. Sino yung nagdala? Ayan, next pa po. So, ang ating theme for this 10th anniversary ay Bring One Soul to Jesus. Amen, mga kapatid? That is our challenge. Kaya, start inviting na. No? So, lalo ngayon, magpapasko. No? Dalhin natin sila sa church para po makilala nila yung kultura ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos at ang kanyang salita. And in that way, di ba sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So pag nakakapakinig sila ng salita ng Diyos, that is the big chance na sila ay makasama natin sa lugar na ito. Amen, mga kapatid? And what is that? Pag dinala mo sila rito, sila po yung mapupunta sa langit. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Kung ayaw nyo naman, it's okay. Kung ayaw nyo lang. Pero I believe na gusto natin silang maligtas. Kaya sabihin sa katabi, dalhin na natin sila. Ilan ang dadalhin? Ilan daw po? One soul. Isang kalat lang for Jesus. Amen, mga kapatid? Amen. Next po, also, ano ba? Ayan, watch our online worship service. And, ano pa? Ayan, Simbang Gabi 2025. Palapakan nga natin ang Diyos. Mamaya po ay magkakaroon kami ng early meeting in preparation with that para po lalo nating mapaghandaan ang ating Simbang Gabi. Not just like any other Simbang Gabi, kundi Simbang Gabi ng ating ng Kristiyano, ng ating pananampalataya. Amen, mga kapatid? That will be December 3, 10, and 17. Every Wednesday po yan. It is your chance to attend midweek service, 6 p.m. So magdala po kayo, no? It's a night of healing. It is a night of blessing para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Amen po? Also, ang ating Christmas party ay kailan? December 21, 2025. Are you excited with that? Ay, kung ayaw nyo, sige, wag na nating i-meeting yung... Excited po ba kayo sa ating Christmas party? Pumalakpak ang excited. Kilala ko na yung mga style nyo eh. Pag yung medyo hindi kayo kumikibo, alam ko naman excited kayo dyan. No? Baka sabihin naman nila, masyado ako excited. No? So, this will be nakalagay dyan, the best event of the year. No? So, hindi natin palalampasin yan sapagkat napakasaya po ng ating Christmas party. Amen, mga kapatid? So, alright. So, ayan. Ito pang isang maganda. Ang ating pong YouTube channel ng pangalan ay The Master Teacher BS ay road to 1,000 subscriber. And as of today, ilan na po tayo? 870 subscribers. Wow! Palapakan natin si Lord. Yan. Ilan na lang ang kulang para mag-1,000? 130. No? 130. No? Look at that, mga kapatid. Pinag-uusapan nga namin kung halimbawa lang mabigyan tayo ni YouTube kahit $2 na tapos ang nanonood ay 1,000, no? Just multiply that. O kaya 50 pesos pala sa atin or 55, no? We are not about the monetary, but it will be a blessing para sa church natin. Amen, mga kapatid?
sapagkat alam naman natin ang maraming pangangailangan ng ating simbahan. And this will be a big way. Kaya namin pinopromote. Amen mga kapatid? Kung wala kang maibigay, baka may kakilala ka. Pag nag-subscribe dyan, makakatulong yon sa ating iglesia. Shout amen? And on top of that, marami po ang makakapanood ng salita ng Diyos at mapagpapala ng salita ng Diyos. Can you amen? Amen. Perks na lang yun kung tayo man ay mapagpala. Pero ba't natin babaliwalain? This is God's giving us a way para mapagpala ang ating church. Can you amen? Amen po. So, sabi sa katabi, let's help our church. Yan. Meron ba kayong kilalang 130 na tao? O, yan. So, please, pakisubscribe nyo na po sila para makausad na po tayo to our road to 1,000 ng ating The Master Teacher BS. All glory to God. Palapakan natin ating Diyos. Hallelujah. So, sabay-sabay na po tayo magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Ikaw ba yung Macarius? Anong ibig sabihin nun? Super blessed and happier than happy. Dahil kanino? Kay Jesus Christ. And if you believe in that, you are super blessed in your spirit, soul, and body. Hallelujah. So let's begin our topic is the continuation ng lesson natin last week na ang title ay Emmanuel, God with us. Part number 2 na po tayo. So do you agree that God is with us? Do you believe on that? Naniniwala ba kayo kasama na natin ang Diyos? Amen. Matthew 1:23 says, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. And they shall call his name, ano daw po? Emmanuel, which being interpreted or which means God with us. No? So napakalinaw po, isang birhen, ito ay walang iba kundi si Maria at siya ay manganganak ng lalaki at ang lalaki na yon na bata ay papangalan ng Emmanuel. No? Pinakamagandang pangalan, Emmanuel, which means God with us. And here we are, 25 days to go before Christmas. Tama ba mga kapatid? Kasi at 30 ngayon, di ba? Palapakan nga natin si Lord. Nakapagsabit na po ba ng mga parol? Christmas light. Pastor, di talaga uso sa amin yung mga ganyan eh. No? Kung sa inyo hindi uso, yung mga anak nyo na lang. No? Yun, sila yung mga bigyan natin ng chance na ma-experience ang magandang Pasko. Amen na kapatid? Nakakatuwa yun sa mga bata. At ang Pilipinas po ay kilalang-kilala sa pinakamaaga na mag-celebrate ng Pasko. Actually, kami sa bahay namin, parang October pa lang ata, nakapagkabit na kami. No? Pero pinailaw din namin, latter part na ng October. Yan. So, wala pong gusto na hindi po isa-celebrate ng Christmas sapagkat naniniwala tayo na kapag Pasko, this is an opportunity na makapagsama-sama ang mga mahal natin sa buhay at mga kapamilya. Amen na kapatid? May mga kapatid ba kayo, kamag-anak sa abroad o kaya sa ibang probinsya, di ba? Pag Pasko, this is a big chance na makapagsama-sama tayo. Amen na kapatid? At yung iba nga po, ang hiling nila, okay lang kahit na walang masyadong pera, walang masyadong handa, no? Pero kompleto naman ang pamilya. Amen na kapatid? Mas maganda na yun. Di ba? Okay naman ang lahat. Kasi walang aksidente, walang sakit karamdaman. Maybe that will be the biggest request ng isang tao. Bakit kaya? Sapagkat ang tao, ayaw niya, natatakot siya na mapag-isa. Sino sa inyo ang takot mapag-isa? Meron ba? Parang lahat naman ata, di ba? Kunyari, inagis ka sa forest or sa desert, ikaw lang, parang nakakatakot. Tama ba mga kapatid? Kasi tayo ay lagi naghahanap ng makakasama, ng mga tropa, ng mga dabbercads, o kaya mga kumars. Di ba? No? Parang pag hindi ka nakahanap ng kakausapin mo ay lalagnatin ka. Why? Because God made us that way. Ayon po sa research, tayo po ay ginawa na sa pamamagitan ng mga cells. Sabi nga natin cells. At yung mga cells na yan, nakita nyo, they are attracted to each other.
So, cell-to-cell adhesion, nagdidikit-dikit sila or bond. Kaya po, nasa cells na natin na tayo pong lahat ay laging naghahanap ng kadikit, no? O kaya ng makakasama kasi yan na po ang ating pagkakalikha. Amen na kapatid? At sabi nga, no man is an island. So, dapat po at mas mahalaga na meron tayong makakasama. Can you hear amen? And bakit natin to sinasabi? Sapagkat ang lesson natin ay Emmanuel, God with us. Kung sa feeling mo ay nag-iisa ka, wala kang kasama, brothers and sisters, nandiyan ang Panginoon. He is always with us. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. At bago pa man po tayo magkaroon ng relasyon with our families, with friends, or our loved ones, alam niyo po ba, na ang pinakauna na relasyon na mayroon tayo, dapat di mo makalimutan. It is what? The relationship with God. Diba? Genesis 1 and 2, nilikha ng Diyos ang tao. Amen mga kapatid? At nilikha ito sa kanyang wangis. No? In His likeness. Ibig sabihin po, ginawa niya tayong anak niya in relation with God. Kaya po, ang lahat ng uri ng relasyon sa mundong ito, pansamantala lang. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Pero yung relasyon natin sa Diyos, this will be forever and eternal. Kaya wag mong babaliwalain na ikaw ay anak ng Diyos. Can you amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Balikan lang natin, papaano ba tayo naging anak ng Diyos? How? It is just simple. John chapter 1, verse 12 to 13, sabi diyan, but to all who believe Him, Jesus, and accepted Him, He gave what? The right, no, karapatan na to become children of God, no? Ang ganda nun. Ang karapatan na yan, di mo pwedeng angkinin. Ito'y binibigay ni Jesus Christ. Pag sinabi niyang anak ka na ng Diyos, anak ka na. Bakit? Kasi tinanggap mo siya at naniwala ka kay Kristo. Is that clear mga kapatid? Amen po ba? Verse 13, they are reborn. There is not a physical birth resulting from human passion or plan. This rebirth or born again in the Spirit comes from, look at that, comes from God. No? Kaya po, ang pagiging born again natin ay hindi po sa natural na kapanganakan, kundi ano daw? Spiritual birth. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya kumbaga po sa tao, minsan tayo pinagsisiksikan natin yung ating sarili na maging anak ka o maging kapamilya ka o kaya ay maging part ka ng isang family at feeling mo gusto mo silang makasama pero ayaw nila kasi nga po, ang gusto natin palagi, lagi kang may nakakasama. But here's the good news. Merong pamilya ang Diyos na hindi mo na kailangan ipagsiksikan ng iyong sarili sapagkat pag naging anak ka ng Diyos, kabahagi ka na ng pamilya ni Kristo. This is our church. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. And imaginein mo ang dami mong nanay. Ayan di ba? Lahat natatawag mong nanay. Anong tawagan natin? Brother, kuya sa Tagalog. Sister, ate, no? Tsaka walang matanda o mas bata. Parang si Faith, yan, kahit bata yan, tawag natin yan, Sister Faith, di ba? Kapatid natin, no? Kaya lahat tayo po ay nagiging magkakapamilya and we are together. Mahalaga po ba na tayo sama-sama? Amen. Pero hindi po magiging anak ng Diyos ang isang tao kung hindi po sumapit ang first Christmas or next po, unang Pasko. Bakit po? Kasi ang unang Pasko, sinabi ko na last time, this is the time na ipinanganak ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po siya? Sino po siya? He's none other than Jesus Christ. At sabi kanina ng verse, no? All who believe and accepted Jesus has given the right to become children of God. Kaya anong malinaw doon? Hindi lahat anak ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Kaya nga po tayo nag-iimbita. Tayo pinapapunta natin sa church sila. Bakit? Pag nakarinig na sila ng salita ng Diyos, mabubuksan ang kanilang spirito at doon pa lamang tatanggapin nila at maniniwala sila kay Kristo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya po, mag-invite po tayo sapagkat yaon lamang tumatanggap at nananampalataya ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos.
by faith. Amen po mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kung walang unang Pasko, wala din po tayong pag-asa na maligtas. Tama ba mga kapatid? Amen po? Sapagkat every Wednesday na, pinag-aaralan nga po namin, it is not by your effort. It is not my way. No? Para ma-please mo si God. Lagi tayong kinakapos, lagi tayong kulang. Kaya kung wala si Kristo na pumupuno ng ating mga kakulangan, brothers and sisters, hindi tayo makakapunta sa langit. Can you amen? Amen po mga kapatid? Just like for example, ako, si Pastor, nakita nyo, sipag-sipag, ang galing-galing. You are so blessed. Pero one time nakikita nyo na hindi na siya nagiging magaling, hindi na siya magiging yung performance niya ay bumababa, parang nag-iiba rin ang yung tingin. Buti na lamang, ang aking paglilingkod ay hindi nakasandig sa aking performance. Ang aking paglilingkod ay nakasandig sa ginawang performance ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you amen? Or I will get discouraged. Sabi na, hindi na ako perfect, hindi na ako marunong, hindi na ako magaling. Can you hear amen? Sabi sa katabi, pwede ka pa rin maglingkod. Kasi hindi ikaw ang magaling. Si Kristo ang magaling. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Sabi dito, Jesus is the reason for the season. Amen, mga kapatid? Kaya pinapaalala ko lagi ito, every Christmas, baka lang wala pang nakakaalam na huwag kang babati ng Merry Xmas. Pag lalo sa text, no? Di ba? Shortcut natin. Bakit? Pag nilagay mo ay Merry Xmas, ini-X mo. Ayan, no? Ini-X mo si Kristo. Sino bang dahilan? Bakit tayo may Christmas? Si Christ, si Kristo. Kaya ang dapat mong bati, kumpletuhin mo na. Sabihin mo, Merry Christmas. Can you amen? Sapagat siya, palapakan natin ang Diyos. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Christmas, si Kristo. Amen na kapatid? Hindi ang regalo, hindi ang dekorasyon, hindi ang handa, hindi ang mga bagong damit or gamit. Amen po ba mga kapatid? Hindi rin ang iyong Christmas bonus. Tama mga kapatid? Amen po ba? Yung iba kasi hindi makarelate. Wala man akong bonus, pastor. No? Kasi yung iba, pag walang bonus, nagiging malungkot ang Pasko. Brothers and sisters, hindi yan nilikha para ikaw ay maging masaya tuwing Pasko. Ang dahilan kung bakit may Pasko ay si Kristo. Sapat na para ikaw ay maging masaya sapagat dadalhin ka niya sa langit. Mas magandang regalo na natatanggap natin. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, masaya na ba kayo kahit walang regalo ngayong Pasko? Why? Because Jesus is the reason for the season. Let's read it again. Matthew 1:23 in King James Version says, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Amen mga kapatid? So last time, ano po bang tamang translation? Emmanuel na E or Emmanuel na I? Ano po ang tama doon? Parehas. Amen mga kapatid? Kasi yung Emmanuel na E ay Greek or English translation, pero yung Emmanuel na I naman, starting with I, is the Hebrew translation. Pero parehas lang po sila ng meaning. Ang meaning po niyan ay God with us. Kasama natin si Kristo. Do you believe that mga kapatid? Amen po ba? Dahil kay Kristo, naging posible na tayong lahat po ay maging malapit sa ating Diyos na buhay. Imagine that. Ang Diyos na napakalayo. Diba? Ang tao nag-attempt na pumunta sa space, sa moon. Hindi pa yun kalayuan. Hindi nga nila narating ang langit Pero yung Diyos na nandoon sa napakalayong langit ay bumaba dito sa lupa para maging katabi mo. Could you imagine that? Can you hear amen? And we call that Emmanuel. Amen mga kapatid? Are you happy with that? No? Ang Diyos po ay tinawag sa Bible sa maraming mga katawagan. Si Kristo ay tinawag na bread of life. Amen? Living water. Ano pa? Only begotten Son. A good shepherd. He is also called a master or a rabbi. A redeemer. An alpha and omega. At idinagdag pa po ni Propeta Isaiah yung OCWMMI verse natin. Ano po yon? Isaiah chapter 9 verse
6. Dito galing yung pangalan ng church natin. Look at this. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be, ano daw? Called Wonderful. Na? Ano pa? Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Amen na kapatid? So, lahat naman ng pangalan ni Kristo ay mahalaga because it denotes something special about Jesus. And perhaps, one of the most special name na ibinigay sa Kanya ay Emmanuel. Tama mga kapatid? Kasi God is with us. Ibig sabihin, you will never be alone. No? Pag sinabing Emmanuel, hindi ka na mag-iisa pa. Amen po ba mga kapatid? At sabi rito, He is wonderful. Kaya nga ang pangalan ng ating church ay Our Christ is Wonderful. Amen po ba mga kapatid? Is Christ wonderful? Kahanga-hanga ba si Kristo? Dapat ba siyang pinagsasabi? That will prove sa inyong mga buhay na totoo nga si Kristo sa atin. Kinari, amen? Ang pangalan na ito ay nagsasabi rin na si Jesus ay hindi lang ordinaryong baby lamang, no? Hindi lang siya tao lamang, but the Bible teaches that He is God. Amen naman kapatid? Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo dati, di ba? Pinanganak siya ng birhen, no? Without physical contact, through the Holy Spirit. Di ba? At nung pinanganak siya, nagbabaan ang mga anghel. Brothers and sisters, ikaw ba nang pinanganak, bumaba ang mga kalapati? No? Grabe. So, it only tells us na hindi lang siya basta tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao para makasama natin. Emmanuel, God with us. Do you believe that, mga kapatid? Amen. John 1:1 says, in the beginning, next, was the Word. Sa pasimula ay ang salita, and the Word was with God, and the Word was God. No? Sa pasimula pa lang ang salita. Ang Greek word ng salitang word ay logos. No? It means something said, utterance, sinabi, speech, or talk. No? Sa Tagalog, binigkas, sinalita, or sinabi. Yan, sinabi ko na nga. No? So anong ibig sabihin po nun? Si Kristo ay nasa pasimula pa lamang ng likhain ng sanlibutan na ito. Bakit? Para ihanda ang ating kaligtasan. Can you amen? Amen po ba? Sapagkat iwalay kay Kristo, wala po tayong magiging kaligtasan. Look at verse 14. What happened? The Word became what? Flesh. Look at that. Binigkasan ng Diyos, magkakaroon ako ng anak. And this Word become flesh. Naging tao and made His dwelling among us. We have seen His glory. No? Siyempre, ang nagsasalita nito, si Apostol Juan. Nakita niya si Kristo. Verse 16, from the fullness of His grace, look at that, we all receive one blessing after another. Look at that, no? Naging salita siya, binigkas siya ng Diyos, nagkatawang tao, naging flesh, at dahil sa kanyang biyaya, ikaw at ako ay pinagpapala ng sobra-sobra. What is that blessing? One blessing after another. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay napakayaman. Ang kailangan mo lamang ay humingi ng humingi sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Tapakan natin ang Diyos. Sino sa inyo ang walang panghanda ngayong Pasko? Humingi ka sa Panginoon. One blessing after another. Can I amen? Amen po ba? So, God with us. Sabi nga natin, God with us. Totoo po ba ito? Yan. Sa totoo lamang po, sa ating limitadong kaisipan, hindi po natin ito kayang ipaliwanag. No? Bakit? Sabi mo, sino ako? No? Para ang Diyos ay bumaba, para samahan ako ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat. Kagahapon nga po, ang worship team ay nagkakaroon ng devotion. Sabi nila, tayo ay holy na. Tayo ay banal na. Tingnan mo nga yung sarili, mukha ka na bang banal? Sino sa inyo ang banal na? Taas nga ang kamay? O, kita nyo na. Kayo rin eh. No? Pero ang totoo niyan, naging banal na tayo. Bakit? Sapagkat tayo binubuo ng tatlong bahagi. Ano ulit yun? The Spirit, the Soul, and the Body. Ano po ang naborn again sa atin? Spirit. At anong kamukha ng Diyos sa atin?
the Spirit. Kaya kung ang Diyos ay banal, ikaw din ay banal na. Amen mga kapatid? Saan? In your born again spirit. Kaya pag ang anak ng Diyos ay namatay, diretso siya sa langit kasi ang iyong born again spirit ay banal at pupunta sa piling ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you still with me mga kapatid? Kaya pag sinabi mong God with us, no? Posible na ang Diyos ay bumaba sa atin. Can you hear amen? Posible na ang Diyos ay makasama natin. Sabihin natin sa katabi natin, si Lord na ang nag-adjust para sa'yo. Amen ang kapatid? Kaya nga yung iba, dinadala mo sa church, ayaw nila. So, it's their fault na. It's their problem. Kasi ang Diyos nang nag-adjust eh. Bumaba na siya sa lupa, all you have to do ay paniwalaan mo ang ating Panginoon. John 7:33 says, Then Jesus said to them, I shall be with you a little while longer. Then I go to Him and sent me. No? Dumating yung pagkakataon na dumating si Kristo sa lupa, bumaba siya rito, tumapak siya sa lupang ito, kagaya natin, pero dumating din ang panahon that He go back to His Father. Amen na kapatid? So, ibig sabihin nun ay, hindi na nila nakasama si Kristo physically. No? Kaya nga po, napakahalaga na ang Diyos ay nagkatawang tao. Why? Let's answer the question. Why did God became man? No? Isipin natin yun. Bakit kaya naging tao ang Diyos? Nagkatawang tao ang Diyos. Bakit na lang siya bumaba bilang Diyos? Diba? Mas effective yun. Tama mga kapatid? Amen po ba? No? Bakit pa siya nagkatawang tao? No? Ba't pa siya nagpakahirap ng katakot-takot? Pwede naman niya sabihin, ikaw, ayaw mo manampalataya? Manampalataya ka. Pwede yun. Tama ba mga kapatid? Pero bakit siya nagkatawang tao? Next po, ang sagot ay, to restore our relationship to Him as His children. Look at that. Even God respects nature. Hindi kanya pipilitin na, pumunta ka dito, Diyos ako. Hindi po eh. It is a matter of decision and faith. Can you amen? Kaya kapag nagdesisyon ka, hindi, bago ako mamatay, kailangan maisama ko ang aking mga magulang sa church. And if that is your belief, and ang nandigan ka na yun ang gagawin mo, dapat yun ang iyong gagawin sa iyong buhay. Can you amen? Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos ay ma-restore ang relasyon natin sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Can you amen? And how is that happen? Let us explore the significance of the next incarnation. Sabi nga natin, incarnation. Anong ibig sabihin nun? Yung nasa taas, Diyos na nagkatawang tao. And let's look at how the birth of the baby born 2,000 years ago affect the way we live today. Pero para maintindihan po natin ang incarnation, kung bakit ipinanganak si Jesus bilang tao, dapat po balikan muna natin yung problema. Sabihin nga natin problema. Ano po yung problema? Naganap sa Garden of Eden. What is that? Nagkasalang tao, bumagsak ang tao, na broken. Na broken ang relationship ng tao sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Pero sinabi ko na sa inyo rin, nagpakita ang Diyos ng patikim ng kanyang grasya na mayroon siyang plano sa Diyos. Hindi niya kailangan i-spill out agad eh. Kasi baka malaman ni Satanas, mabulilyaso, eka nga. So, nagpatikim lang siya ng biyaya. And what is that? Genesis 3:15. Look at this. From now on, you, ang kausap niya si serpent, and the woman will be enemies, and your offspring and her offspring will be enemies. He will crush your head and he will strike his heel. No? Look at that. Matalinghaga yung sinasabi ng Diyos dito. Pero binanggit niya, yung anak mo at yung anak ng tao ay magiging magkaaway. Pero hindi yung pag magiging magkaaway ang punto ng Diyos doon eh. Magkakaroon ng anak na masasama at magkakaroon ng anak na mabubuti at doon ay uusbong ipapanganak ng isang birhen na babae ang isang anak na lalaki at ang lalaking yon ay tatawaging Emmanuel. God is with us. Can you hear amen? Amen po ba?
At hindi nakita ni Satanas yon. Bakit? Sabi doon, dudurugin ang ulo mo ng anak na yon. Ito'y walang iba kundi si Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. It is a divine message na ngayon ay pinapaliwanag ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos nang ikaw ay magkasala. Amen po mga kapatid? Amen po ba? God is always making a way. Anak, balik ka na. Anak, punta ka na rito. Bakit? Mahal na mahal ka ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Do you believe that God loves you so much? Tingnan niyo po ang buhay na gusto niyang ibigay sa atin. Ha? John 10 verse 10, the message says, a thief, yung kalaban natin, si Satanas, is only there to what? To steal and kill and destroy. Magaganda ba yung mga yon? Angit. Sisirain ka, wawasakin ka, nanakawan ka. Sino yan? Si Jesus came so they can have what? Real and eternal life. Look at that. More and better life than they ever dreamed of. No? This is the reason, no? Bakit si Jesus ay bumaba bilang tao. Bakit? Para bigyan ka ng magandang buhay. Amen po mga kapatid? Para bigyan ka ng masaganang buhay. Ngayon, pag tumingin ka sa sarili mo, Lord, ang tagal ko ng Christian, parang hindi naman umaangat ang buhay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero isa lang ang alam ko. Ang sino mang sumusunod, nakikinig, hear, and obey the Word of God ay super blessed. Can you hear amen? Kaya ang tawag natin doon, Macarius. Araw-araw natin, 10 taon na, in Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Kasama dyan ang pagdideklara na nakikinig ka ng salita ng Diyos. Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Baka habang nagsasalita ako rito, nasara ko ba yung bahay? Yung sinampay ko kaya na itabi ko? Ano kayang ulam namin mamaya? Are you with me, kapatid? Ang mga matamang na nakikinig ng salita ng Diyos, ang malaki ang tsansa na susundin niya ang salita ng Diyos. At tinan po ninyo, dahil kay Kristo, He can give you a more and better life, abundant life kay Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya huwag mo sisisihin ng Diyos kapag ang buhay mo ay medyo bumabagsak. Hindi po. Ayan na ang pangako. Ang kailangan mo na lang ay sakyan ang kasan ito para ang buhay mo ay umangat din at umasenso kasama ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Alright. Sabi rito next, God was with us in the flesh to be our, what's that? Substitute. No? Sabi nga natin, substitute. Do you understand the word substitute? Parang sa mga teacher, substitute teacher. Wala ka kasi, kaya may pumalit, kapalit. Amen mga kapatid? Paano nangyari? Imbis na ikaw ang mamatay sa krus. Sinong namatay para sa atin? Si Jesus ang pamalit. Sabi nga natin, pamalit. No? Amen po ba? Kaya ang tanong Pastor, bakit hindi na lang ako? No? Gusto ko, ako ang magbayad ng kasalanan ko. No? Sabi ko ng nakaraan, ang sagot ay, hindi ka pwede. Sabi sa katabi, hindi ka pwede. No? Hindi puro ang iyong dugo. Hindi ka perfect. Makasalanan ka. Kahit mamatay ka para sa iyong kasalanan, hanggang dun lang yon. Amen mga kapatid? Temporary lang. Pero look at that. Si Kristo ay naging qualified sapagkat siya ay walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Can you hear amen? Kaya mahalin mo si Kristo. Look at this. 2 Corinthians 5:21. For God made Christ who, look at that, who never sinned. Hinto na tayo doon. Si Kristo'y pinanganak, no? Pero siya ay walang kasalanan. And to be what? To be the offering for our sin so that we could be made right with God. Kanino? Through Christ. No? Paano ka naging matuwid? Dahil sa sakripisyo, offering ng ating Panginoong Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya hindi ka pwedeng mamatay para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa. Hindi po. Kasi nagkakasala ka. Buti na lamang nagbigay ang Diyos si Kristo na walang kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Can you hear amen? Amen po ba? 1 Peter 3:18 says, Christ also suffered when He died for our sin once for all time. Look at the next line. He never sinned. Look at that, no? Mapapahindihan mo ba yan? Hindi siya
sala. But He died for sinners that He might bring us safely home to God. Look at that. Physical death, no? Siya ay pinahirapan. Bakit? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba ay nahihirapan sa mundong ito? Sino sa inyong medyo nahihirapan na? Lord, pagod na ako. Ayoko na magtrabaho. Brothers and sisters, uuwi ka rin sa langit. Kaya amen? Makakasama mo rin ang Diyos. Amen mga kapatid? And yet, may pangako siya kung ayaw mo pang umuwi sa langit. Emmanuel, God is with us. Sasamahan ka ng Diyos, iaangat ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya. Can you amen? Amen po mga kapatid? Yes, life is hard, no? Talaga mahirap ang buhay, pero mas mahirap pag hindi mo kasama ang Diyos. Can you amen? Amen. Next po, sabi niyan, the only way to restore our relationship with God was to, remove sin. No? Yun lang ang paraan. And only Jesus can remove it. Very self-explanatory. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Kaya sabi ng iba, hindi, lahat anak ng Diyos. Wala akong ginagawang masama, wala akong piniperwisyo. Anak ako ng Diyos. Brothers and sisters, sabi po rito, para ikaw ay makakonect, magkaroon ng ulit ng relasyon sa Diyos, dapat mawala ang ating mga kasalanan. At sinong dapat magbayad nito? Ito ay walang iba, kundi sino? Si Jesus. Amen po mga kapatid? Because we believe that His grace is amazing. Amen mga kapatid? Sabi ng kanta, Amazing Grace, how sweet the sound. No? Grabe. Ang biyaya niya sa atin, sobra-sobra. Sabi mo, Lord, ngayong taon magdadala na talaga ako. November, kailangan di po mapalampas, magdadala na ako. And yet, November 30 na, wala ka pang dala. Galit bang Diyos sa'yo? Hindi. Mahal ka pa rin ng Diyos and He's giving you another chance. Amen, kapatid? Bakit? Kasi anak ka ng Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Palapakan nga natin ang Diyos natin na mabuti. Are you still with me? Jesus Christ, next, look at that. Jesus Christ was born to die. No? Grabe to. Ginawa niya ang bagay na hindi natin kayang gawin. Ginawa niya na magpakapako sa krus, magpakahirap na hindi natin kayang gawin para sa ibang tao. Tingnan mo ang katabi mo. Yan. Mahal mo ba yan? Handa ka bang mamatay para sa Kanya? No, grabe, no? Parang minsan may reservation ka. Huwag muna ngayon, Lord. Are you still with me, kapatid? And yet, look at that. Si Kristo, alam niya, nung pinanganak siya, hanggang 30 lang siya, 31, siya ay mamamatay para sa iyo at para sa akin. Bakit? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. At siya lang ang may kayang gawin ito. Bakit? Nung siya ay namatay, pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay din muli. Ikaw, sige, offer ka namin. Sinong una? After mong mamatay, hindi ko alam, kahit mga 3, 1 linggo, kung mabubuhay ka. Pero si Kristo lang ang may kayang gawin yan. Can you hear amen? Amen po ba? And yet, kapag nanampalataya kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Ang lahat ng mga naunang namatay ay muling bubuhayin, ibabangon mula sa mga patay at patuloy na kasama kay Kristo sa kalangitan. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Kaya walang Kristiyano ang namamatay. Ang tawag natin doon ay natutulog lang. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, with that, kasi yun pang-lente, hindi, yung undas na lesson yon. Yung mga bubuhayin mula sa mga patay, yung mga panahon na hindi pa pinapanganak si Kristo. Amen mga kapatid? Pero tayong mga anak ng Diyos, pag namatay tayo, sabi ng Biblia, diretso na tayo sa langit. Amen mga kapatid? Kung wala ka namang Kristo, syempre, doon ka sa kabila. Are you still with me mga kapatid? And that is our faith. Brothers and sisters, namatay si Kristo para sa atin, para ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Look at this. Isaiah 53 verse 4 to 6. Everybody, pakibasa natin sa nakakita. But He endured suffering that should have been ours,
and pain that we should have borne. All the while, we thought that this suffering or his suffering was punishment sent by God. No? Akala natin, bakit namatay yung Kristo na yon? Siguro makasalanan siya. Yun ang alam ng mga tao. Pero hindi pala. Siya ay namatay dahil lahat ng kasalanan ay kumapit sa kanyang lupang katawan para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Can I amen? Hindi siya dapat ang mamatay, pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, He endured the suffering. He endured the pain. Tinanggap niya ang lahat ng iyon. Bakit? Kasi para maligtas tayo. Can I amen? Amen po ba? Luke 23:41, nasa baba, we deserve to die for our evil deeds, but this man hasn't done anything wrong. Tama ba, kapatid? Tayo, pag nagkasala tayo, mamamatay tayo kung yun ang hatol ng batas, ayon sa ating mga kasalanan. Pero si Kristo, hindi siya dapat namatay. Think about that. Pero siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Can I amen? Look at verse 5. Next po, Isaiah 53 verse 5, but because of our sin, He was wounded. Tignan mo yan? Dahil sa ating kasalanan, nasugatan si Kristo. Beaten, no? Pinalo because of the evil we did, no? So anong kaya mong ipalit kay Kristo? Dahil hindi na ikaw ang pinalo, siya na ang sinaktan, no? Magugulat pa tayo na, Lord, grabe ang pagmamahal mo sa amin. What else? We are healed by the punishment He suffered, made whole, no? Ang buong pagkatao mo'y binuo niya, spirit, soul, and body. Amen mga kapatid? By the blows He received. Amen po mga kapatid? So ang kanyang kamatayan ay naging daan para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. Tama ba mga kapatid? Look at that. Sabi nga natin, made whole. Kompleto. Sa other translation po niyan, pinagaling ka na. Binuo ka na. May pilay ka, inayos ng Diyos. May mga bukol-bukol ka, tinanggal na ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Kaya nga po, pag anak ka na ng Diyos, that is your ticket para magkaroon ka ng buhay, ng magandang buhay. Can you amen? Amen po mga kapatid? Could you imagine that? Kung ikaw ay naging milyonaryo, pero hindi ka pa rin nagbago sa iyong puso at isipan, no? Ikaw ay naglalasing pa rin, ikaw ay nagbibisyo pa rin, kain ka pa rin ng kain ng mga bawal. Milyonaryo ka nga, pero magbilang ka lang ng buwan. Tama ba, kapatid? Pero look at this Jesus. We have been healed. He made us whole. Binabago niya ang ating pagkatao para habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, ay umaangat din ang ating mga buhay. Shout amen. Kung dating naninigarilyo ka, isang pakete, ngayon kalahati na lang, tapos susunod na mga taon, isang piraso na lang, Lord! No? Are you still with me? At makita mo, yung palang binili ko ng sigarilyo mula nung ako'y 18 hanggang ngayon, pag inipon ko pala milyonaryo ako. Kaya mo na kapatid? Kung hindi na bagong isip mo, kada may maramdaman ka, doktor, pag may naramdaman ka, gamot, walang masama. Basta may pambili ka. Pero pag dumating ang time na wala ka ng pambili, sabi mo, dahil sa latay ni Kristo, ako pala'y magaling na. Amen mga kapatid? Pero mo yung binayad ko sa doktor na 50,000, 30,000, nag-tithes na lang sana ako, iningatan pa ng Diyos ang kalusugan ko, ang buong pamilya ko, ang kabuhayan ko, ang lahat ng meron ako. Ganun, amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Kaya mahalin natin si Kristo. Amen mga kapatid? Sabi niya, isa lang, dalhin natin. And that will be our gift for Him this Christmas. Bakit? Next po, sabi ni Pastor Gani, everybody, ang tao ang nagkasala sa Diyos, pero ang Diyos pa rin ang nanuyo sa atin. Di ba kanta to? Sa kabila ng pagkukulang ko, andyan pa rin at ako'y sinusuyo. Hindi kasalanan ng Diyos. Walang alam ang Diyos na nagkasala ang tao. Pero, He made a decision. Sabi niya, anak, ako na ang manunuyo sa'yo. Ibabalik uli kita. Dati kang naging akin at magiging akin ka ulit. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen.
Kaya po ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, Emmanuel, God with us, our substitute. Imbis ikaw ang mapako, He made you a representative, and that is Jesus Christ. Pero ang problema, walang pumapansin kay Kristo. Lagi tayong bumabati pag Pasko, Merry Christmas! Pero yung Christ, wala lang. Pag sinabing Merry Christmas, pera. No? Yun ang nasa isip natin. Are you with me, mga kapatid? Walang pumapansin sa anak ng Diyos. Jesus' death gives us, next, forgiveness. Wow. Right standing with God. Matuwid ka na. New life. Ano pa? Eternal life. Itong the best na regalo. Peace. Maganda rin to. Sapagat minsan mayaman ka, dami mong ari-arian, pero wala kang kapayapaan. Ito, kayang ibigay ng Diyos. Hope and joy. Ultimately, our relationship with God is restored. Amen, mga kapatid? Ikaw at ako ay nabiyayaan dahil ang anak ng Diyos ay ipinanganak. Hallelujah. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Ang ating wasak na buhay ay mayroon ng kaayusan. Tama? Meron ng purpose. Meron ng significance. Sino po sa inyo ang dahil 10 taon nang umaatin dito, nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay? Mula ngayon ay maglilingkod ako sa Panginoon. Amen, mga kapatid? So, palapakan natin ang Diyos na buhay. Unlike before, gigising ka, tapos ang gagawin ko? Basta magtrabaho. Amen? Ngayon, ikaw ay nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? This Christmas, don't let good things and bad things distract us from God's ultimate gift. And what is that? Next, God is always with us. Tama ba, mga kapatid? Sabihin mo lagi, Lord, kasama kita. Kagaya po ng story po ng Footprints in the Sand. Sino po sa inyo nakabasa ng Footprints in the Sand? No? Sabi doon, to summarize, Lord, pag masaya ako, 2 prints na nakita ko. Pag magandang buhay, 2. No? Pero bakit pag may problema na ako, 1 na lang nakikita kong prints? Iniwan mo ba ako, Lord? Sumagot ang Diyos. Sabi niya, anak, sa panahon na meron kang problema, ako ang kumakarga sa iyo. At ang nakikita mong prince ay ang prince ng aking mga paa. Tangan-tangan ka. Amen, mga kapatid? Palapakan nga natin ang Diyos. Hallelujah! Because God is always with us. Can you hear amen? Amen po ba? Isa sa mga pangako niya, I am with you. Kasama kita palagi. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Iba-iba po pag may kasama ka, di ba? Malakas ang loob mo. Diba? Yung iba po, pag maraming mga kasama, sila po ay nagiging ganado. But brothers and sisters, mas maging ganado ka pag kasama mo ang ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So, today let me just share with you 3 pointers on this. Next po. God is always with us. And number 1 is, everybody, God is with us even before time, no? The past, no? Bago pa man ipanganak ka, ang mga magulang mo, nandyan na ang Diyos sa ating mga buhay. Can you hear amen? And God is among the believers in Christ. Ephesians 1:4-5. Pinapakita ko lang sa inyo, wala ka pa sa mundo, nandyan na si Kristo. Amen, mga kapatid? Ephesians 1:4-5. That is, in Christ, God chose us, mga believer, before the world was made, so that we would be His holy people. People without blame before Him. Sabi sa katabi, pinili ka para maging anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Kaya po, paano nangyari yun, di ba? Ang naging tatay mo ay walang iba kundi ang Diyos. Verse 5, because of His love, God had already decided, no, hindi ikaw nagdesisyon, siya, to make us His own children through Jesus Christ. That was what we wanted and what pleased Him. Amen, mga kapatid? Ang Diyos ang nagdesisyon na gawin kang anak. Kaya naman ikaw din binigyan niya ng pagkakataon, pipiliin mo rin ba ang Diyos? Amen, mga kapatid? Walang pilitan. Sabi sa katabi, walang pilitan. Tama ba, mga kapatid? Until you realize na ang Diyos pala natin, lagi tayong sinusuyo para maging anak niya. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba?
Look at the psalmist said in Psalms 139:14. Sabi diyan, Lord, thank you for making me so wonderfully complex. No? Etong verse na to ginagamit sa mga baby, no? Pag pinapanganak, yan yon. Your workmanship is marvelous, and how well I know it. Alam ko yon. 15, you watched me, and I was being formed in the utter seclusion, and I was woven together in the dark of the womb. No? Nilikha ka ng Diyos wonderfully. Hindi ka pangit. Sabi mo, hindi ka pangit. Wonderfully. Napakaganda. Amen na, kapatid? Amen po ba? Kaya sabi niya ba, pangit ako kasi wala pa akong special someone, wala pang jowa. Brothers and sisters, maganda ka at gwapo ka sa mata ng iyong magulang at sa mata ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin Diyos sa buhay. Pangitan ako. Hindi papayag ang magulang. Tama mga kapatid? Kaya hindi rin papayag. Hindi papayag ang Diyos na lait-laiting ka ng sino man. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Amen. Verse, palapakan natin ng Diyos. Verse 16, next po everybody. You show me before I was born. Every day of my life was recorded. Saan? In your book, every moment was laid out before a single day had passed. Look at that, no? Nakita na ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa at lahat ng ating mga gagawin pa sa mga susunod na araw. It was recorded in His book. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya inaabangan ng Diyos yan eh. Si Juan, pagdating ng ganitong petsa, makakapag-church yan. Dinala kasi ni ganito eh. Alam na ng Diyos yan. Pero pag nandito na siya, siya ang magdidesisyon kung tatanggapin niya si Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Wala pa akong nakita na isda na pumasok sa lambat. Tama mga kapatid? Ikaw ang magdadala ng isda. We will become fishers of men for Christ para sila rin ay makakilala sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya lahat, diba? For God so loved the world. Mahal talaga ng Diyos ang buong mundo eh. Ang problema lang, dalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Joshua 1:9 says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yeah, huwag kang matatakot. Sabi ng Panginoon, anak, it's time. Dali mo, kumpare mo sa church. Nakakaya. Nakakatakot. Anong sabi ng Diyos? Be strong. Amen? Magpakatatag ka and be courageous. Lakasan mo ang iyong loob. Bakit? Hindi dahil ikaw ang gagawa nito. Ano sabi ng Panginoon? The Lord your God will be with you. Emmanuel, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan hanggang sa matupad mo ang kanyang utos. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Isaiah 43 verse 1-2 says, Israel, the people of God, the Lord who created you says, do not be afraid. No? Ito yung pinapanood ko po dun sa The Chosen na movie. Ito talaga yung pinapaalala ng mga magulang na mga Israelita, mga Hudyo sa kanilang mga anak. Anak, huwag kang matakot. Sapagat pag naunahan ka na ng takot, wala nang mangyayari sa iyong buhay. Amen na kapatid? Pinapaalala ng Diyos, anak, do not be afraid. Sabi mo sa iyong sarili, do not be afraid. Why? I will save you. I have called you by name. You are mine. Amen mga kapatid? Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Pag-aari ka ng Diyos. Masarap bang pakinggan yon? Na akin ka, anak. You are mine. Amen mga kapatid? Verse 2, why? When you pass through the deep waters, ano sabi ng Diyos? I will be with you. No? Malulunod ka, sasagipin kita. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you will not be burned. The hard trials that come will not hurt you. Amen na kapatid?
Sabi ni Lord, ano man ang mangyari sa iyo, bibit-biting kita, dadalhin kita, ililigtas kita. Bakit? Kasi akin ka. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kaya anumang pagsubok sa ating buhay, anuman ang problema, lagi nating ilagay sa ating puso't isip, kasama natin ang Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? So, sabi niya, ang magandang question lagi ng Diyos sa atin ay ito. Everybody, will you be mine forever? No? Tinatanong ka ng Diyos, sana bigyan mo siya ng pagkakataon. What is your answer? No? Yes. Palakpakan nga natin ang Diyos na buhay. Ibigay mo na yung buhay mo para kay Kristo at hindi ka magiging lugi. Can I hear amen? Amen. Next, number 2. Are you still with me? Malapit na po tayo. Number 2 is, God is with us now through the Holy Spirit. No? Kailan yon? Present naman. No? 2,000 years ago, exit si Jesus, punta siyang langit, entry naman si Holy Spirit. Nakita niyo mga kapatid? Hindi ka iniwan. Kasi sabi lang, umakit na si Lord. Wala na. No, may pangako siya. Banal na Espiritu. Matthew 1:23 again, a virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is. Sabihin natin is with us. Yung word na yon, yung is, it is the present tense. Ang Diyos ay kasama mo, pero may karugtong yon, ngayon. Amen mga kapatid? God is with us. Amen po? Kaya po, napakatapang ng mga disipulo noon kasi kasama nila ang Diyos. Pero sobrang lungkot naman nila nung namaalam na si Kristo. Sino sa inyo ang masayang-masaya sapagkat nag-church siya rito sa OCW Pampanga? Taas nga kamay. Pero pag nakikita mo, nangangalahati na lang, tapos medyo kayo-kayo na lang na pamilya, parang hindi na masaya. Tama ba mga kapatid? Pero sabi ng Diyos, the Lord is with you through the Holy Spirit. Huwag kang malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Can I amen? Look at the promise. John 16 verse 7. But I, Jesus, I'm telling you the truth. It is better for you that I go away. No? Magiging ako'y aalis. Bakit? Because if I do not go, the helper, who is that? The Holy Spirit will not come to you. But if I do go, look at that, away, I will send Him to you. Amen po mga kapatid? So very self-explanatory. Hindi ka iniwan ng Diyos. Umakyat man si Kristo sa langit para ihanda ang iyong mansyon, ang iyong magandang buhay sa langit, ibinaba naman niya ang banal na Espiritu sa atin. And that is very intriguing. Bakit po? Maganda na nga na si Kristo ay umakyat sa langit kasi ang banal na Espiritu na ang magiging daan para maabot natin ang buong mundo. Amen? Kasi pagka nasa physical ka lang, limitado ang iyong pwedeng gawin. Pero ang banal na Espiritu, kaya niyang itap ang sinumang tao, mga nasa Bulacan, nasa Pampanga, nasa probinsya, kahit saan man yan, basta ang banal na Espiritu ay kumikilos, mas marami ang tao na maniniwala. Can you amen? Amen po ba? Sino sa inyo ang mga taga-ibang lugar? Visayas, mga Mindanao? Meron po ba mga kapatid? Kayo ba'y naniniwala na ang iyong mga kapamilya din ay kayang abutin ng Diyos? Yes. Bakit? Sapagkat kasama na natin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang kakausap sa kanilang mga espiritu at maniwala that they should become born again in their spirit. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? John 20 verse 21 to 22, sabi po rito, makibasa po tayo sa nakakita. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." 22, and with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Amen mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu no? Sabi ng Diyos, receive, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Now, paano mo masasabi na sa tagal mo nang nag-church dito, ikaw ay pinananahanan ng banal na Espiritu? Sino po sa inyo ang puspos ng banal na Espiritu? Taas nga ang kamay.
Yan. Let me give you an example. Next po. Paano mo malalaman na ang isang tao ay babad sa araw? Ayan. Sunog. Maitim. May ebidensya. Tama mga kapatid? Paano mo malalaman na ikaw ay babad sa banal na spirito? How? Look at that. Next po. It is the Holy Spirit of God that opens our eyes to understand Scripture. Naunawaan mo na ba yung mga sinasabi ni Pastor? Sabi niya, ang tagal ah. Bilisan mo, Pastor. Mahal niyo bang salita ng Diyos? Because God and His Word are one. Ang salita ng Diyos at ang Diyos iisa. Kaya pag mahal mo ang Biblia, mahal mo ang Diyos. Can you hear amen? Most of that, do you understand it? Naiintindihan mo ba ito? Nawa naman, sapagkat pinapaliwanag sa Tagalog. Tama mga kapatid? It brings conviction of sin. No? Mag-church ba ako? Hindi. Mag-church ako? Hindi. Mag-church ako. Nakukonvict ka na. Amen mga kapatid? Amen po ba? Empowers us to preach. Sino sa inyong nangarap? Balang araw, magtuturo din ako. Balang araw, kahit mga dalawa, gagawin kong tagasunod ni Kristo. Meron bang mga ganon? Meron po ba? Kung medyo wala pa sa puso niyo yun, hindi pa kayo puno ng banal na Espiritu. What else? Gives us the desire to follow and the example and commands of God. Changing us to be like Jesus. No? Yung kagustuhan mo na sumunod kay Kristo, hindi kay pastor, sapagkat minsan kay pastor kayo sumusunod, pag wala naman si pastor, di naman kayo sumusunod. Si Lord lagi narito through the Holy Spirit. Amen mga kapatid? Na ikaw ang susunod sa lahat ng kanyang mga utos. Are you still with me mga kapatid? Amen. Psalms 46 verse 1 is a very good promise. Sabi dyan, God is our refuge and strength. Look at that. An ever-present help in trouble. Sa ibang translation, always ready. No? Lord, kailangan ko ng pang-tuition. Always ready. Lord, kailangan ko ng kagalingan. He's always ready. Ever-present in times of trouble. Amen na kapatid? Amen po ba? And that is in connection kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Shout amen! Hallelujah! Are you still with me mga kapatid? He is an omnipresent God. God is present everywhere. Kaya naniniwala tayo kahit madilim. Ako hindi ako natatakot eh. No? Bakit? Madilim, pero ang Diyos ko, kasama ko. Amen po ba mga kapatid? Because He's ever present. Tutulungan niya tayo. Can you hear amen? Yan. Kaya sabihin sa katabi, huwag ka nang matakot. Kasama mo ang Diyos now. Amen? And finally, dito tayo magtatapos. God with us always. Number 3 is, God is with us when? Forever. That pertains to what? Future. Amen na kapatid? Noon, di ka pa pinanganak, nandyan ang Diyos. Ngayon, buhay ka na, nandyan ang Diyos. And look at that. Pag mamatay tayo, kasama mo pa rin ang Diyos in the future. Because God is with us. Can you hear amen? Amen po ba? Akala po ng marami, ang pangako na God with us ay sa panahon lamang na ipinanganak si Lord Jesus. At nung umakyat na siya sa langit, ay wala na po ang Panginoon. Pero nagkakamali po tayo. God is even here with us. Matthew 28 verse 20. Look at the promise. Therefore, go and make disciples of all nations. Familiar? Ang tawag dito ay the Great Commission. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And look at the promise. Everybody, sa nakakita, be sure of this. I am with you always, even to the end of age. Amen na kapatid? Amen po ba? Ito po'y pangako sa mga nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos noon at magpahanggang ngayon. Amen na kapatid? Hindi natin solo na nakapagdala tayo dito sa church. Hindi po. Sinasamahan ka ng ating Diyos sa paghayo, sa iyong pagtuturo. Kaya nadadala mo sila
sa ating church. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi pinaghaharian ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, nakapagdala ko ng 10. Di ba sabi mo, isa lang, 10. Huwag kang magmalaki. Sapagkat lahat ng nadala mo na yan, ginamit ka ng Diyos at kasama mo ang Diyos. Kaya ibalik pa rin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa kanyang pangalan. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me, kapatid? Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa ating gawain. Kaya dapat katiwa-tiwala tayo. Can you hear amen? This year, sabi ko nga, kung kayo'y kasama sa pamilya ng OCW Pampanga, yan pong ating gagawin. Keep moving and do what you do best. What you do best, bring one soul for Jesus. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. 1 Thessalonians 4:17 says, after that, we who are still alive are left with After that, we who are still alive and are left will be caught up. Sabi nga po natin, caught up. Yan. Ito po yung pagpapakita ng Diyos ng rapture. What is rapture? Ito yung panahon na pag inabutan ka pa na ikaw ay buhay pa at dumating na si Kristo, ikaw ay ira-rapture. Ikaw ay dadagitin. Saan ka dadalhin? Sa kalangitan. Together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord. Look at that. Forever. Therefore, encourage each other with these words. Amen mga kapatid? So, ikaw na masipag na naglilingkod sa Panginoon, no? Nauna na yung mga kasama mo, namatay na sila, kinuha na sa nilang Diyos, pero ikaw na nandito ngayon, nagtuturo, biglang dumating ang Diyos, tumunog ang trumpeta sa isang kisap mata, wala ka na dito. Bakit? Dinagit ka na at dinala ka ng Diyos. At doon sa kalangitan, you will be with the Lord forever. Kaya sabi natin, may forever, kasi kasama natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Hebrews 13:5, last 2 verses. Keep your lives free from the love of money. Magandang paalala, kasi greediness yan eh. Hindi masama ang pera. Anong masama? Pagmamahal sa pera. And look at that. Be satisfied with what you have. Bakit? Anong pangako ng Diyos? Ayan na. For God has said, I will never leave you, Gani. I will never abandon you, Gani. Amen na kapatid? Was that a securing promise? Anak, hindi kita iiwan. Anak, hindi kita pababayaan. At pag pinanghawakan mo ito, ikaw nga ay tunay na kasama ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? This Christmas season, marami po ang abala at sinasamantalang kapaskuhan para kumita. No? Hindi masama. Sabihin sa katabi, hindi masama. Pero syempre, pag Christmas, huwag mo namang isakripisyo yung kalusugan mo, yung pamilya mo, at ang gawain ng Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? Umattend ka ng simbang gabi. Sabi mo sa katabi mo, umattend ka ng simbang gabi. Oh, dati nga, ilan ba yung simbang gabi sa dati? Siyam ba? Kinokompleto nyo pa, ito 3 lang. Every Wednesday. Amen na that? Kasi hindi ka naman yayaman sa maraming pera. Yayaman ka pagkasama mo ang blessor na nagbibigay ng maraming pera, si Kristo. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Amen po mga kapatid? Hallelujah. Kalaunan po ay uuwi rin tayo sa langit. Tama ba mga kapatid? And that will be our forever. Sino sa inyo ang mananatili? Gusto manatili sa lupa? Sa inyo na yung mga magagandang kotse, lahat ng mall, sa inyo na rin. Mga airport, sa inyo na. Gusto nyo ba dito sa lupa? Feeling ko, ayoko rin. Ang mas gusto ko, doon sa langit. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? And what will be the life na naghihintay sa atin? Last verse, everybody. Tayo po tayong lahat. Revelation 23, verse 3 to 4. Everybody, anong sabi dyan? I heard a loud voice speaking from the throne. Now, God's home is with people. He will live with them, and they shall be His people. God Himself will be with them, and He will be their God. Verse 4, famous verse. He will wipe away all tears from their eyes,
there will be no more death. Hindi ka na mamamatay. No more grief or crying or pain. Hindi ka na masasaktan. The old days had disappeared. Palapakan nga natin ang Diyos sa buhay. Yan ang mangyayari sa iyong buhay. Amen na kapatid? Kung ikaw ay nagnanasa na makasama mo ang Diyos forever, ikaw ay anak ng Diyos. Amen po mga kapatid? May forever po ba sa Diyos? Yes, hindi dito sa lupa, ito ay sa kalangitan. Amen po mga kapatid? So, let's pray. Ako po ay nagbabaka sakali ngayon. This will be a salvation day for you. At kung ako ay nagbabakasali sa oras na ito na nais mong maging anak ng Diyos or you just want to confirm na anak ka na nga ng Diyos. Kapatid, kung gusto mong mapunta sa langit, tagapagmana ng langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, masagana at magandang buhay kay Kristo, sumabay ka sa maiksing panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po. Dinala mo ako sa lugar na ito. Panginoon, maraming salamat po sa sakripisyo mo na binigay para ako'y maligtas. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at aking tagapagligtas. Ama naming Diyos, samahan mo po ako sa aking buhay. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking paglakad sa mundong ito. At turuan mo ako ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking mga kasalanan. At pinalitan mo ito ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Kapatid, kung nag-pray ka sa panalangin na ito, congratulations. Kapagkat ikaw ay guaranteed na anak ng Diyos. At ikaw ay makakasama ng Diyos, not just in the past, not even now in this present, but in the future. Ikaw ay sigurado sapagkat ang kaligtasan natin kay Kristo ay sigurado. At Lord, dalangin namin sa kapatid na ito na nagsiguro ng kanyang kaligtasan, na siya nga po ay uuwi sa langit. Pero bago pa man yan, Lord, gamitin mo po siya para makapagligtas din ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala, Panginoon, na importante sa kanya, Panginoon. Make him an instrument of salvation as well. At langin namin na Ama na pagpalain mo kanyang buhay, pasaganain mo ang kanyang kabuhayan, trabaho, nang sa ganon ang isipin na lang niya ay maglingkod at magdala ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Lord, there is an abundance when we know Jesus. At alam namin, Panginoon, na pinasagana mo na ang lahat ng iyong mga anak, hindi lamang sa physical, hindi lamang sa material, hindi lamang sa emotional, kundi sa spiritual na pagpapala. And that is our starting point, our ticket. Sapagkat ang mayaman naming Ama ay kayang-kayang ibuhos, ibagsak ang maraming pagpapala sa lahat ng kanyang mga anak. And we believe on that, Father. This Christmas, Lord, ang nais namin maging regalo para sa iyo ay isang kaluluwa. Lord, cause us to do it, to obey that, Panginoon, upang mapaluguran namin ang iyong puso bilang ganti sa pagliligtas mo sa amin. Lord, patuloy din po na anumang sakit karamdaman na meron ng aking mga kapatid, patuloy na pawiin mo na ito, kagaya ng nabasa namin. Ikaw ay nagpakahirap na, 2,000 taon nang nakalipas. Ikaw ay napako na sa krus, dumanak na ang iyong dugo. Ikaw ay pinahirapan sa isang dahilan para kami ay magkaroon ng kagalingan. In the mighty name of Jesus, receive your healing, receive your blessing, because health is wealth. Lord, salamat po sapagkat ang kalusugan ay naging kayamanan pa rin para sa amin. Salamat po sa lahat ng mga magagandang bagay na pinagkaloob mo sa iyong mga anak. At maingat tayong binabalik ang pinakamataas sa papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So let's take a quick recap sa ating napag-aralan. May natutunan po ba tayo? Yan. God is always with us because number 1, God is with us even before time. Number 2, God is with us now through the Spirit. And number 3, God is with us forever. What is our Macarius challenge, everybody? Take heart. God is always with you. Isa pa nga po,
Take heart. God is always with you. Amen mga kapatid? To God be all the glory. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you blessed? Super blessed. So, kung tayo po napagpala, please, let's also bless our church through our giving. To God be the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!